Juhan magiging isang instant millionaire sa casino at isang babae ang ubod ng ganda ang maghahabol sa kanya. Kaya naman simulan na natin ang chapter 13 up to chapter 15. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong subaybayan ang kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Pinakita muli ang eksena kung saan pinabasa ni Juhan ang kanyang mensahe at natuwa ang babae dahil nais makipag-date sa kanya ng bida, pero sinabi ni Juhan na hindi lamang nag-iisa ang babae dahil may kasama itong mga sundalo. Hindi naman ito itinanggi ni Sasaki at sinabi ni Juhan na siguradong naboboring na ang babae sa dami ng pinapagawa sa kanya, kung kaya't mas mainam daw kung tatakas sila ng magkasama, habang sa isip ni Sasaki na hindi naman pala nakakatakot ang bida. Habang papalabas ang dalawa ay naisip ni Sasaki na ito ba ang taong nais pumatay sa kanya, pero dahil natitigan na raw niya ang mata ni Juhan ay siya pa rin daw ang lamang sa kanilang dalawa, pero bigla niya ding naalala na naiwan pala niya ang kanyang relic. Biglang nilabas ni Juhan ang kanyang katana at wag raw gagawa ng ingay si Sasaki at ilabas din nito ang kanyang cellphone at nang ito inilabas ng babae ay agad itong sinira ni Juhan. Tanong ni Sasaki kung ano raw ba ang ginagawa ng bida at sagot ni Juhan na sinira niya ito upang hindi sila matuntun ng iba dahil masakit sa kanyang ulo kung biglang darating ang mga sundalo ng Japan. Sa palagay daw ba ni Sasaki na hindi alam ni Juhan na siya ang user ng Future Guide Relic, habang sa isip ni Sasaki na ano na ang kanyang gagawin, pero bigla na lamang pinakita na ang dalawa ay nakaupo upang magmerienda. Sa pagsara ng pinto ay tinali ni Juhan ang babae at nasabi ni Sasaki na isang sinungaling ang bida at sagot ni Juhan na hindi ba matatawag na isang date ang kanilang ginagawa ngayon. Tanong ni Sasaki kung ano ang gagawin sa kanya dahil papatayin daw ba siya ni Juhan gaya ng sinabi sa hula, pero sagot ng bida na pinaplano niya ito kanina sapagkat kung lumapit lamang ito ng konti pa sa kanya ay hiwain niya ang babae gamit ang muramusa, pero dahil isang tanga daw ang dalaga ay umabot sila kung nasaan sila ngayon. Ilabas daw ni Sasaki ang Future Guide Relic at isulat ang lahat ng kanyang makikita, pero sagot nito na naiwan niya ang relic sa kanilang bahay, ngunit sagot ni Juhan na lumabas ang tato ni Sasaki pagkatapos niyang simulang gamitin ng relic. Hawakan daw ni Sasaki ang kanyang tato habang tinatawag niya ang relic at hindi raw makapaniwala si Juhan na hindi man lang ito alam ng babae, kaya nang gawin ito ni Sasaki agad ding lumabas ang Future Guide Relic. Simulan na raw magsulat ni Sasaki dahil kung may makaliligtaan ito ay hindi raw magdadalawang isip si Juhan na siya ay patayin, at nang siya ay magsimulang magsulat ay pinagmamasdan siya ng ating bida. Lumipas ang ilang oras ay napansin ni Juhan na bumabagal ang babae at sagot ni Sasaki na medyo masakit na ang kanyang kamay dahil sa pagkakatali at gaano daw bang impormasyon ang kailangan ni Juhan. Sinabi ni Sasaki na ibibigay niya ang relic kung pakakawalan siya ng bida, pero sagot ni Juhan na hindi niya ito kailangan kung kahit magpatuloy na ito sa pagsusulat, pero sa kanyang isip na isang S-rank ang relic na ito kung saan pangalawa sa ranking ng mga relics. Kung susubukan niya raw i-dominate ang relic na ito ay siguradong mas malaki ang penalty na ibibigay sa kanya, dahil kung si Muramusa na isang A-rank relic ay binigyan siya ng sugat sa kamay ay tiyak na hindi lamang kamay ang masusugatan kapag kinuha niya ang Future Guide Relic, at bukod pa raw doon ay wala siyang relic na kayang magpagaling sa ngayon. Pinipigilan naman ng may-ari ng tindahan ang pagpasok ng mga sundalo at utos ng isa na tignan nila ang bawat silid habang si Juhan ay napansin ang pagdating ng kalaban. Tanong niya kay Sasaki kung gaano nakadami ang naisulat nito at sagot ng babae na malapit niya nang mapuno ang buong isang notebook, pero sagot ni Juhan na sapat na ang naisulat ni Sasaki. Nang ilabas ng bida ang kanyang sandata ay nakiusap si Sasaki na wag siyang patayin dahil magsusulat pa raw siya ng maraming hula, pero sagot ni Juhan na sa palagay daw ba ni Sasaki na mahalaga ang isang katulad niya. Mukhang may hindi raw naiintindihan ng babae dahil akala nito ay siya ang gumagamit sa relic, pero hindi niya alam na siya mismo ang ginagamit ng relic at ito lamang daw ang paraan para mabuhay ang babae, at sa pagtusok niya sa Future Guide Relic ay labis itong nasaktan. Minumura na naman si Juhan ng relic habang si Sasaki ay naguguluhan sa nangyayari at bigla na lamang nawalan ng malay, at pagkatapos noon ay nagkaroon ng title ang bida bilang destroyer ng evil relics. Bigla naman pumasok ang mga sundalo pero labis silang nagulat dahil nakita nila na unti-unti nang nasusunog ang relic, kaya naman sa labis nilang pagkainis sa bida ay inutusan niya ang iba para ito'y patayin. Natawa naman si Juhan at sabing meron daw kayang skill ang mga sundalo para siya ay mapatay, sabay binaton niya ang isang bagay na isa palang mochi na pagmamayari daw ni Abe habang unti-unti namang nawawala ang bida. Napatanong ang mga sundalo kung ano ang pinaplano ni Juhan at nang ito'y kanilang maamoy ay pinag-aagawan nila ang mochi at sinabi ng isa na siya raw ang superior sa kanila kung kaya't kanya ang mochi na ito, pero hindi nagpatalo ang dalawa at nais makuha ang mochi. Habang nakasakay sa eroplano ay pinaliwanag ni Juhan na ang mochi na yun ay may kakayahan na akitin ng makaamoy sa kanya at magawang makapag
nagte-teleport para makatakas at ngayon ay titignan niya ang sinabi sa hula. Maaari daw na may pagkakataon na nakita ni Sasaki si Taejun dahil ang TKBM Group ang sumusuporta sa kanila at maaaring may kinalaman ng hula tungkol kay Taejun mismo. Dito ay napagalaman niya na magkakaroon ng kaguluhan sa Midas, isang kaguluhan na gigimbal sa buong mundo kung saan pagkatapos ng event sa Midas ay magiging aware na ang buong mundo tungkol sa mga libingan at bibilis ang pag-discover sa mga relics. Pero ayon sa alaala ni Juhan ay hindi agad magsisimula ang kaguluhang ito at ayon pa sa hula na magpapakita ang isang God Tier relic sa auction kung kaya't tanong ng bida kung nakuha ba ito ni Taejun noon at kung ganun daw pala ay kailangan niya itong makuha. Ayon sa report ng Japanese team ay nagkamalay na si Sasaki ngunit ito'y nangihina pa din habang ang future guide relic naman daw ay tuluyan ng nasira samantalang ang grupo naman nila Captain Mori ay sugatan dahil sa epekto ng mochi. Nagalit naman ang isang opisyal sa report ng sundalo sapagkat mukha daw bang biro ang nangyayari ngayon sa kanila habang ang isang babae ay nag-report sa kanyang kausap na kumpirmado ng nawasak ang relic. Sinasabi daw ba ng babae na isang Koreano lamang ang sumira ng kanilang plano subalit kahit malaki daw ang kanilang nilabas na pera sa Japanese team ay hindi nila kailangang gumanti muna. Kung kaya daw ng Koreanong ito na wasakin ng future guide relic ay tiyak na malakas ang kapangyarihan ng ating bida at paglilinaw ko lang mga kaibigan na hindi pa nila kilala ang pagkatao ni Juhan at mas mainam daw siguro kung ire-recruit nila ito sa kanilang grupo. Tanong ng babae na kung nagawang wasakin ng bida ang isang mahalagang relic ay hindi malabong gawin din ito sa mga relic na kanilang hawak at ano daw ang kanilang gagawin kung sakaling mawasak ang relic ng kanilang president pero sagot ng lalaki na walang magiging problema dahil kayang resolbahin ng pera ang lahat. Sumunod ay pinakitang nakarating na si Juan sa Las Vegas kung saan hinihintay niya ang 3 kulugo samantalang pinipigilan naman sila ng isang employee dahil ang lugar daw na ito ay para lamang sa mga dadalo sa auction pero naiinis naman sila Songwon dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi ng employee. Kaya naman sinabi ni Juan sa lalaki na kasama niya ang 3 at habang nakikipag-usap ang bida ay natulala ang 3 sa kanilang naririnig at pagkatapos noon ay kanilang pagtatanong na kaya daw palang magsalita ni Juhan ng Ingles. Sagot ni Juhan na hindi na mahalaga yun at mag-report na lamang ang 3 sa kanya at kanyang nalaman ang impormasyon tungkol sa 3 tao na may initial na JK at naisip na may pakinabang pala ang 3 sa ganitong klaseng trabaho. Tanong ni Songwoo kung nakita ba ni Juhan ang kanyang hinahanap habang sa isip ng bida na siguradong ito ang peking identity ni Taejun at kung nandito raw ang matanda ay siguradong may mahalagang relic ang magpapakita. Malaki daw ang possibility na isang God Tier relic ang nasa auction at sinabi ni Songwoo na tanging mayayaman lamang ang may kayang bumili ng mga item na nasa catalog at kung magtagumpay man daw si Juan sa item na kanyang gusto ay tiyak na ubos ang hawak niyang pera. Sa isip ng bida na wala siyang makita na isang God Tier relic at sagot niya sa tanong ni Songwoo na gusto niyang makakuha ng ilang item na nasa auction na sobra namang kinagulat ni Songwoo dahil seryoso daw palang sasali ang bida. Hindi raw biro ang Midas auction dahil nagsisimula ang bid sa 10 billion won to 20 billion won sapagkat inakala niya daw na pumunta sila dito upang bumuo ng koneksyon sa iba at sagot ni Juhan na sinasabi daw ba ni Songwoo na wala siyang pera na pambili para sa item na kanyang gusto. Wag daw nilang kalimutan na sila ay nasa City of Gambling kung saan magagawa ng pera ang lahat at sagot ni Songwoo na binabalak daw bang kumita ng bida sa pamamagitan ng pagsusugal kung kahit masasabi niya raw talaga na baliw ang pag-iisip ni Juhan. Sumunod ay pinakita na lamang nagulat ang mga tao dahil sa patuloy na nakakahit ng jackpot ang bida at tanong pala na pwede pala sa slot machine ng ganong klaseng numero. Nasabi ni Songwoo ang mas nakakabilib sa lahat ay nagawa ni Juhan na manalo ng million won sa lahat ng slot machine na kanyang pinaglalaruan kung kahit tanong niya kung paano ito nagagawa ng ating bida. Nang makuha ni Juhan ng voucher ay sinabi niya sa 3 na siya ay sundan upang i-cash out ang pera at sila lilipat na din sa ibang lugar habang si Songwoo ay napapamura dahil sa laki ng halaga at hindi raw ba sila papatay ng ibang tao dahil dito. Bigla silang pinahinto ng isang agent at sinabing maaari daw bang i-search nila ang katawan ni Juhan dahil hindi pa sila nakakita ng taong nakagawa na makahit ng jackpot ng maraming beses habang si Juhan ay pumayag sa nais ng lalaki dahil wala naman daw silang makikita na kahit ano sa kanya. Tanong ng agent kung ano ang nasa daliri ni Juhan at sagot ng bida na isa itong souvenir na gawa sa ginto at nakumpirma ng agent na isa lamang itong normal na bagay. Sa isip ni Juhan na ang patalim na ito ang siyang gold axe relic in disguise at tanong ng relic na gaano pa siya magtatagal sa nakakadiring anyo na ito at sa isip ng bida na ang pagbabago sa anyo ng relic ang isa sa pinakamahalagang skill na dapat taglayin ng isang user. Ang gold axe relic ay may kakayahan na madetect ang kayamanan kung kahit ito ang dahilan kung bakit alam niya kung kailan lalabas ang jackpot at humingi naman ng sorry ang
agent dahil sa kanyang ginawa. Nabilib naman si Songwoo dahil hindi nakita ang pandarayang ginawa ni Juan dahil kahit ang slot machine na kanyang pinaglaruan ay sinuri din ng mga agent, pero sagot ng bida na tama na ang pagmamangha dahil kailangan na nilang lumipat sa ibang kasino, pero pangungulit pa din ni Songwoo na sabihin daw ni Juan ang kanyang sikreto. Sinabi ng bida sa cashier na palitan na ang kanyang napanalunan at sa sumunod na eksena ay masayang masaya ang tatlo sa laki ng pera na meron sila. Ngunit sagot ng bida na mukhang merong hindi naiintindihan ng tatlo dahil hindi kanila ang perang ito. At sagot naman ni Songwoo na alam naman nila ang bagay na yun pero sobrang dami daw talaga kasi ng pera. Kanilang tanong kung kailangan ba talaga ni Juhan na sumali sa mangyayaring auction dahil kung uuwi na lamang ito na tangay ang pera na meron siya ay marami itong magagawa sa buhay, pero sa isip ni Juhan na ang kanyang goal ay makuha ang relic sa auction at nais niyang makipagtagisan ng lakas kay Taejun. Magmadali na raw kumain ng tatlo dahil kailangan pa nilang pumunta sa ibang kasino, habang ang Gold Axe relic naman ay natatawa dahil nakakaamoy siya ng pera at nais pa niyang ma-enjoy ang kawalan ng pag-asa ng mga kasino na kanilang pupuntahan. Magmadali na raw ang relic na hanapin ang susunod nilang target na kasino at nang makarating sila sa lugar ay biglang tumaas ang kanyang sociability talent, ganun na din ang skill sa pag-iispiya. Kahit na nga raw ba maganda ang kasino para kumita ng pera ay ayaw naman niyang matuwa ang relic sa kanilang ginagawa kung kaya't kailangan niya ng magmadali para kumita ng pera para makalis na sa lugar na ito. Pinatigil si Juhan ng kanyang kasama dahil ano daw ang laman ng kanyang bag at nang ito ay kanyang buksan ay sinabi ng Silver Axe relic na may paparating na panganib. Paliwanag ni Juhan na kung ang Gold Axe relic ay may kakayahan na masagap ang kayamanan, ay may kakayahan naman ang Silver Axe relic na madetect ang panganib na pwedeng mangyari sa kanyang master, kaya tanong ng bida kung bakit ganito ang reaksyon ng relic. Biglang pinakita ang dalawang lalaki na nag-aaway at iba't ibang klaseng kaguluhan ang pinapakita sa paligid, habang ang isa naman ay may hawak na patalim kung saan inatake nito si Juhan. Hindi nagtagumpay ang lalaki sa kanyang balak at nasabi ni Juhan na ano ang tumakbo sa isip ng dealer kung bakit siya inatake dahil wala namang libingan ang magpapakita ngayon kung kahit ano daw kaya ang nangyayari. Isang babae ang pinakita kung saan labis na pinagpawisan si Juhan, habang ang dalawa ay nangingibabaw naman ang kanilang pagiging manyakol, kaya naman nasabi ng bida na kailangan nilang magmadaling umalis sa lugar na ito at naisip na hindi niya inaasahan na makikita niya ang babae dahil siya ang may kagagawa ng kaguluhan sa paligid. Ito si Irene Hilton, isang babae na galing sa sobrang yaman na pamilya, pero hindi lamang daw ito ang kakaiba sa kanya sapagkat ang mga gold tire relics ang pinakamalakas sa lahat ng relics at kung sino man ang makakuha sa kanila ay tiyak na aangat sila agad sa ibang user, at dahil sa God Tire relic ay nagkaroon ng bansag ang mga user bilang God of Fate, God of War at marami pang iba. Isa daw si Irene Hilton sa mga taong nagkaroon ng title bilang the God of Failure dahil ang lahat ng taong malapit sa kanya ay nagkakaroon ng matinding kamalasan kung kaya't kailangan niyang magmadali para maiwasan niya ang babaeng ito. Subalit hindi niya inaasahan na hahabulin siya ni Irene, pero agad din niya itong hindi pinansin, ngunit nang hawakan niya ang pinto ay sinabi ng system na may masamang aura sa pinto kung kaya't ang relic na kanyang taglay ay magtatamo ng malaking binsala. Napamura si Juhan dahil sa kanyang nalaman at habang gulat si Songwoo sa pagdaan ng babae ay sinabi nito na maaari daw bang makinig ang bida sa kanyang sasabihin.